Yan ang Iglesia ni Cristo na sinasabi ninyong yagit. Subalit ang Iglesia ni Cristo ay heredero. Ano ba ibig sabihin ng uod? Yung maliit lang yun. Walang puwersa. Pinandidirihan. Kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga nangampanya ngayong eleksyon na ito na hindi na nag-effort na mga kanya. Hindi na rin po silang mag-effort na pumili ng boto. Dahil everything comes together po. Kung totoo po ang alegasyon ni Atty. Tesaras, ang lumalabas po, mas economical para sa isang mandarayang politiko at kandidato na bayaran na lang ang COMELEC para tayain ang eleksyon at para manalo ka. Huwag nang mangumpanya. Huwag ka nang magplataforma. Huwag mo nang kumbinsin ang taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang iyong karakter. Magnakaw ka na lang pag nakaupo ka at sa susunod bayaran mo na lang ang COMELEC. Kumusta po kayo lahat? Magandang araw po. Ito, mag-uusap na naman tayo patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Sabi nga ni Senador Robin Padilla, sa ibang bansa natatakot na sila dahil sa digmaan, napapabalita sa giyera na yung dalawang malalaking bansa sa Middle East. Sabagay, yung Israel maliit lang yun ikumpara doon sa kanyang kalaban, pero malakas ang puwersa nun yung Israel. Dito sa ating bansa, digmaan din ng mga politiko, hindi na nahaharap yung mga problema sa ating bansa. Oh no! Pero shout out muna doon sa nag-comment. Ayan. Stop it. Get some help. Alam po ninyo, ayan, comment. Natatawa ako doon sa nag-comment na yagit daw ako. Inaamin ko mahirap lang ang buhay ko kasi construction lang yung buhay ko, yung trabaho ko. Yagit, dukha, yan ang tingin ng mga tao sa amin ng mga Iglesia ni Cristo. Yagit, maralita, karamihan talaga mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Maralita, dukha, hamak, mababang pinag-aralan. Yun ngang sugo. Kapatid na Felix Manalo, nag-umpisa siya lang mag-isa. Pinangaral niya ang Iglesia ni Cristo. Talagang dinudusta siya. Talagang nilalait. Sabi nga ng Biblia, ikaw na uod na Jacob, huwag kang matakot. Hindi po natakot. Kanino ba tumutuko yung salitang iyon ng Panginoong Diyos doon sa Isayas? Yun bang Jacob na pinagmulan ng Israel? Hindi po. Sapagkat nung isulat ni Isayas yung hula na yun ay matagal ng panahong patay si Jacob. Nagsimula kay Abraham, tapos sa kanyang anak Isaac, tapos nanganak si Isaac, yun yung kambal, si Esau at si Jacob. Wala pa si Isayas. Subalit nung isulat ni Isayas yung mga hula patungkol sa sugo, nasabi ng Panginoong Diyos, huwag kang matakot, uod na Jacob. Ano ba ibig sabihin ng uod? Yung maliit lang yun, walang puwersa, pinandidirihan. Pinandidirihan, uod yun eh. Pero pinangakuan ng Panginoong Diyos, tutulungan kita, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katwiran. Magtatagumpay ka. Nangyari ang hulang yun. Kahit mababa lang tingin ng mga tao sa mga miyembro, kahit maralita. Pero tingnan ninyong Iglesia ni Cristo, napakayaman, matagumpay, tumutulong sa lahat ng mga nangangailangan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yan ang Iglesia ni Cristo na sinasabi ninyong yagit. Subalit ang Iglesia ni Cristo ay heredero. Alam niyo ang ibig sabihin ng heredero?
tagapagmana, heredero. I-search ninyo sa Google kung ano yung heredero. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pupunta ako sa aking ama, ihahanda ko ang bayan kung saan ako naroon, turoon din kayo. Pagkatapos ay kukunin ko kayo. Sino ang tinutukoy niya? Yung kanyang iglesia. Colosas 1:18, siya ang ulo, katawan niya iglesia. Kaya natitiyak namin na kahit kami maralita, kahit kami yagit, kahit kami dukha, mayroong kaming mamanahin buhay na walang hanggan sa bayang banal. Wala nang luha, walang hirap, walang gutom, walang pighati, wala lahat. Walang puro pagpupuri, puro pagsamba sa Panginoong Diyos. Yan ang katangian ng isang iglesia ni Kristo. Kahit hinahamak kami, inaalipusta, sabi ng Panginoong Jesucristo, mapapalad kayo pagka kayo ay nalipusta sa aking pangalan. Eh, totoo naman eh. Pag sinabing, ay, yan, iglesia ni Kristo yan. Ganito yan. Yung iglesia ni Kristo ang makikita. Yung religion, yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pero yung ibang religion, hindi nila binabanggit. Eh, napakaswerte namin. Kaya, umanib ka na rin dito. Magsuri ka. Baka sakaling kasama ka rin namin sa mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ito, balikan natin yung mga kaganapan, pangyayari sa ating bansa. Kasi yung chairman ng COMELEC, si Attorney George Erwin Garcia, planong padisbar, tanggalan ng lisensya. Kasi yung mga abogado mag-exam ng bar para makakuha ng lisensya para maging abogado. Bakit siya patatanggalan, disbar? Tumanggap daw ng 300 million. Ang laki nun. Wow! 300 million. Napakalaki nun, 300 million. Ito, panoorin po natin si Attorney Harold Respicio, taga Reyna Mercedes, Isabela. Kababayan ko yan. Malapit na sa amin yan. Reyna Mercedes, Gamo, Burgos, yun yung sa amin. Pero nandito ako ngayon sa Mindanao. Nandito yung aking pamilya. Dito na ako nagtrabaho. Sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noong October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-korte si Col dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yon? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo? Grabe nun, 300 million. Mayroon daw sabi na mayroon daw nagbigay sa kanya ng 300 million na natalong congressman para lang daw manalo. Grabe ang korupsyon hindi natin alam kung totoo yan. Nabalita lang yan Ganyan na ba dito sa Pilipinas? Paano unlad ang ating bayan yan? Paano magiging maunlad ang ating bayan kung ganyan ang mga manunungkulan? Natutupad sa kanila yung mga nasa Biblia na sa mga huling araw na ito, ang mga tao ay sakim sa mahalay na pakinabang, mapang-alipusta, walang pag-ibig, marahas,
Ay naku po. Kaya panoorin po nga natin kung paano niya ipinagtanggol yung kanyang sarili. Sinabi niya, in-interview sa Net25 si COMELEC Chairman Attorney Erwin Gatchal, apelyido nito, si Attorney George Erwin Garcia. Kayo po, ngayon po ay nasampahan po ng kaso laban sa inyo, pinapadisbar po kayo na kayo daw po ay humingi ng 300 million po dito po sa isang ang tawag ba sa kanya, yung tumakbo no bilang sa Bohol. Kayo po magkwento, ano ba nangyari po dito sa sa pagsampa po niya ng disbarment case against you po? Una po, siyempre tayo naman handa tayong humarap sa ganyan bilang nasa public service. Lahat na po ng kaso pwedeng maharap kahit sa ombudsman, mga disbarment. Yan po ay parte, whether yan po ay nanggugulo o whether nag-intimidate or whatever, pero handa naman po tayo. Number one. Number two po, yan po ay maaaring sa akin pong palagay ay binabalikan tayo sapagkat meron po kasing gustong ipagawa noon, katulad ng pagpapalit ng aming provincial election supervisor ng Bohol, isang buwan bago mag-eleksyon, pero hindi po kasi natin pinayagan kasi sabi natin hindi mo binabago ang namumuno at nagpapatupad, nagmamanage ng ganyang kaiksi lamang. Medyo nagalit po kasi sa atin dyan sa bagay na yan. Number three po, pambihira naman po kahit po siguro ako ng pinakamasamang tao, kahit po naman siguro pinakawala akong kaalam-alam o bobo ko, Ma'am Pat at Ma'am Ali. First time mo nakakilala, pagkatapos madaming tao sa harapan, nandun po kami sa conference room namin Sasabihin ko po, maghihingi ako ng 300 milyon. Parang out of the extraordinary po yan. At saka nangyari po yung meeting dahil po nag-courtesy call, nagsusumbong na meron daw po kasi na nagbebenta na sinasabi doon sa kanila sa probinsya na kaya maniubrehin na eleksyon. Sabi ko, ipa-aresto nyo. Hindi po totoo yan kasi nungalingan yan. Ako po yung natanong, nung ako ba yung nagpa-practice, magkano ba chairman na nagagastos kapag ikaw ay tatakbong congressman? Sabi ko po, sa karanasan namin, mga 300 million. Depende pa sa population. Kasi sabi ko, before the campaign, gumagastos ka na. Tapos after the start of the campaign period, may gastos ka pa. So mga more or less 300 million. Yun po yung naging sagot ko. Kung babalik rin po ako na ako'y nangihingi, para naman po napakabobo ko naman at napakatanga ko po naman. Nasa harapan na napakadami nakakadinig. At totoo naman po, kasama pa yung regional director namin, ay yun po yung nadinig at yun po yung nasabi. So, isipin niyo po, October yun. Tapos ngayon po lang nagsasalita. Parang hindi po yata makatotohanan yung ganon na magkakaroon ka ng attempt to bribe or bribery pagkatapos ang tagal mong nai-report at naisumbong. Kinakatwiran niya talaga yung sarili niya. Sabi niya, napakabobo ko naman, ganito ko naman. Kayo, ano po ang tingin niyo mga kababayan? Kasi sinabi niya, noong October pa daw yun. Binabalikan lang daw siya. October 2024. Wala pang eleksyon. Yung pangangampanya. October, November, inihahanda yung tungkol sa impeachment. Naghahanda sila. Yung mga nasa Kongreso. October, November, December, layo. Sino kaya ang tama kayo po? Totoo ba yung sinabi niya na bobo siya? Sinabi niya sa interview, napaka-bobo ko naman niya. Tapos binanggit niya bandang dulo. October pa daw yun. Abogado yan, attorney. Mayroong lisensya na nakapag-exam ng bar. Naku po. Kaya yung si attorney Harold Respicio, nanggagalay iti Grabe. Wala. Hindi natin malaman kung ano yung takbo ng bansa natin ngayon. Napakagulo yung mga politiko. Wala na. Hindi na nahaharap yung mga problema. Ang daming problema sa ating bayan. Ito yung sinabi ng Iglesia ni Cristo noon na harapin muna yung mga problema ng bansa, mamamayan. Huwag yung bangayan, huwag mamayan na yung bayan muna, huwag mamayana. Magkaisa, huwag magkanya-kanya. Ayun ang sigaw ng Iglesia ni Cristo noong January 13.
Ay naku, paano yan? Bahala na yung mga nasa Supreme Court. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood dito sa Yagit. Yagit daw pinapanood mo naman. Ay, thank you sa panonood. Magandang araw po yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. Hindi ko kayo maisa-isa, marami. Basta yung mga kapatid na nasa ibang bansa, mga OFW. Maraming salamat po. Shout out ko na lang kayo, pati si kapatid na Pinoy Commentary. Maraming salamat po si Hens TV, kapatid na Hens TV, kapatid na Jesus Malyari, Boss Rick. Marami si Idol Just Vlog. Maraming salamat sa lahat po ng mga kapatid na mga vlogger na talagang handang ipagtanggol yung pagka-Iglesia ni Cristo, ipagtanggol ang pamamahala. At pati yung mga kapatid na nagko-comment na susunod sa pamamahala. Magandang araw po sa inyo lahat. Saan man kayo sa panig ng mundo. Yung mga nasa ibang bansa, mag-iingat po kayo lahat. Meron pang kapatid na galing sa Great Britain, hindi ako makapaniwala nakarating doon yung aking video. Ito, thank you po kapatid na Dayan. Ayan po si kapatid na Dayan Herda, galing Great Britain ng layo. Maraming salamat po, mag-iingat po kayo lahat yan. Sa mga iba pang mga kapatid na nakakapanood nito. Kay Kabagis na Ricardo Kawilan, taga Rojas, Bantog Rojas, din bagal daw mo Kabagis. Taga Rojas ka. Nakatrabaho ako diyan sa kapilya, sa Rojas, pero hindi ko natapos. Yung bagong kapilya diyan, inabutan ko yan, yung pagdidemolis diyan. Talagang binagsak yung dating kapilya. Ginawa ng malaki, 800 capacity, 850. Ilan lang kaming gumagawa dyan. Ang foreman ko dyan ay si Engineer Tubanya. Pero hindi ko natapos kasi bumalik na ako dito sa Mindanao bago mag-pandemic 2018. Pero matagal ako dyan. Mula sa pundasyon hanggang doon sa may balcony. Yun ang natrabaho namin. Nung nandun ako. Nung binubuo na yung mukha niya, yung pinaka-gable ng kapilya sa Rojas, wala na ako doon. Nalipat na ako dito sa Mindanao. Ayun po, maraming salamat sa mga kapatid na nakakapanood. Mag-iingat po kayo lahat.